Sito natin natutunan ang tungkol sa mga lalaking ipinanganak sa Ashua, bukod sa kanilang pambihirang kagandahan at matataas na angkan, wala silang ibang silbi. Ngunit sa mga nais makuha ang superior na ISU na DNA, pati na rin sa mga gustong magpalakas sa loob ng bahay PayPal, na matagal nang may galit sa House of Saintus, ang isang batang mula sa Isua ay hindi isang taong tatanggihan. Isa siyang biktima sa paningin nila. Isang babae ang ngumiti ng tuso. Mukhang oras na para paglaruan ang batang Yeshua. Hindi naman daw niya kailangang patayin, kailangan lang niyang gawing walang silbi. Dahan-dahan nilang hinaluan ng gamot ang tubig niya, isang banal na lason na magpapakita sa batang Esuo ng malamig na realidad ng mundo, at gagawin siyang katawa-tawa sa harap ng lahat. Pero syempre, hindi iyon ang nangyari. Sa halip na mapahiya ang batang Yeshua, lahat sila ay natulala sa nakita. Isaak, dirdiretsyong umiinom ng bote-boteng may lason. Habang tulala ang lahat, laseng na si Isaak. Tang na, gasto ah. Nang inag ang ibang bata, hindi makapaniwala sa kung ilang bote na ang nainom niya. Bigla niyang itinapon ang bote. Huwag kayong tanga, di niyo ako mapapatay sa ganito lang. Magdala kayo ng mas matindi. Nagkatinginan ang mga bata, gusto ko nang umuwi. Hindi ba't dapat nagtatae na siya niyan? Putya, baka mali yung bote na ginamit natin. Na isa ring kandidato, hindi na napigilan ang sarili. Anong problema ng batang to? Bakit siya umiinom ng lason ng ganito? Lumapit siya kay Isaak at mabilis na inagaw ang hawak nitong bote. Tama na yan. Huwag mong dungisan ang pangalan ng Yeshua sa ganitong kahibangan. Bilang isang kandidato ng santo, dapat kaya mong makita kung may lason ang tubig mo. Inabot niya kay Isaak ang isang normal na bote ng tubig. Ito na lang inumin mo. Pero ang ginawa ni Isaak, diretsyong ibinalik sa mukha niya ang bote. Walang lason to. Ayoko niyan. Lumakad siya palayo, lumapit sa isa pang bata na hindi na malaman ang gagawin. Bakit ayos ka lang? Hindi mo ba nararamdaman ang epekto ng lason? Isang bata ang hamarang sa kanya, halatang takot. Isaak, wag mo nang inumin yan. Mamamatay ka niyan. Ngunit bigla siyang tumalon sa ere, gusto ko yan. At bago pa siya mapigilan, bigla niyang sinimulang bugbugin yung bata. Napatulala ang lahat. Napabulong ang isa sa kanila. Siguro sobrang taas ng immunity niya sa lason. May isa pang sumabat, narinig ko, kapag mataas ang banal mong kapangyarihan, kusa nitong nililinas ang lason sa katawan mo. Kung nasa ganung antas na siya, yun lang ang paliwanag kung bakit siya mismo ang naghahanap ng may lason. Isang bata ang lumapit sa kanya, nanginginig pa. Seryoso ka ba? Sinusubukan mo bang isakripisyo ang sarili mo? Si Hurry ang biglang nagsalita. Teka, apo ko yan. Nagulat si Shi, hindi makapaniwala. Ano? Hindi ko alam na kasali ang bahay PayPal dito. Ngunit ang mas ikinagulat niya, hindi lang basta anak, kundi direktang apo ng pinuno ng simbahan. Lahat ng bata ay agad na nakilala siya. Si Kina, bakit siya nandito? Kung sumali siya sa treasury, panalo na agad siya. Tahimik na pinagmasdan ni Isaak si Kina. Siya lang ang pinili ng bahay PayPal para maging santo. Pero, may duda ko. Hindi ko pa nakikita ang pamilyang Barrett na may ganap na purong kulay ng buhok na tulad niya. Sa lahat ng papa na nakilala ko, kahit isa, walang ganito. Biglang ngumiti si Kina. Hindi naman nakakapagtaka na hindi mula sa bahay PayPal ang santo ng treasury. Ang papa ang pinuno ng lahat ng mga kleriko. At ang santo ay kayamanan, isang pag-aari ng bahay nila. Natahimik si Shi, hindi makapaniwala sa sinasabi ni Kina. Ngunit patuloy lang itong tumawa. Narito ako para kunin ang lahat ng pag-aari ko. At anong problema roon? Napaisip si Isaak. Walang duda, isa talaga siyang bahagi ng bahay PayPal. Pero ang mas nakakagulat, isang halimaw tong bata na to. Sa banal niyang kapangyarihan, mas mataas na siya kaysa sa mga obispo. At dahil dito, nagkaroon siya ng bagong pagdududa. Siguro, yan ang dahilan kung bakit siya ang Saint Candidate Zero. Patuloy na nagtanong halatang naiinis. Bakit niyo ginagawang katawa-tawa ang host? Totoo ba kayong mga kandidato ng santo? Paano kayong magiging banal kung basura rin kayo? Nag-init ang dugo niya. Bakit nila tinatakot ang isang bata?
Wala namang bata sa ganitong edad ang makakakontrol ng immunity niya sa lason. Ibig sabihin, mismong kapangyarihan ng santo ang pumoprotekta sa kanya. Snumati lang si Isaac, halatang naaaliw. Kaya pala ang tatanga nyo, nasa lahi pala. Pero si Kina, tumayo lang ng walang imot. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya, naglalagablab sa banal na kapangyarihan. Ayos lang, gagamutan ko kayo. Nagkagulo ang lahat. Ano yan? Holy Power Rank 5, napangiti si Isaac, gets ko na. Ginagamit siya ni Kina para ipagyabang ang kapangyarihan nito. Medyo matalino pero wala siyang balak makisama sa laro nito, kaya sinampal niya ng malakas. Natahimik ang buong kwarto, nang lumingon si Kina. Wala na ang banal niyang kapangyarihan. Anong nangyari? Nanlaki ang mata niya. Hindi pwedeng, inistorbo lang ako ng batang to. Napansin niya na lang napapalayo na si Isaac. Pabalik sa mga bote ng lason, kita niya ang unti-unting pag-init ng ulo ni Kina. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Kumuha siya ng bote at inundayan ng hampas kay Kina. Pero biglang lumipad si SH. Bumagsak silang dalawa, nagkatinginan ang lahat. Teka, ba't niya binugbog yung gustong gumamot sa kanya? Giyera ba to sa pagitan ng mga pamilya nila? Huminga ng malalim si kung di ko siya nasalag, siguradong may nabasag na bungo sa atin. Ngunit ngumiti lang si Kina. Para bang walang nangyari, ayos lang. Nagulat lang ako, bata pa naman siya. Ngumiti siya ng mapanukso. Pero sige, ipunan nyo na lahat ng munting laruan nyo para di kayo mapahiya. Pero si Isaac, hindi pa rin natitinag. Sumisigaw pa rin siya, halatang galit. Anong sinabi mo? Pero syempre, hindi siya maintindihan ng kahit sino. Parang kung anong wika ang lumalabas sa bibig niya, at tuluyan na siyang tumakbo patungo kay Shu. Hoy, Shu, anong ibig sabihin nito? Nagpanik si Shu habang naiyuyugyug siya ni Isaac. Anong problema mo? Bakit mo ako sinasaktan? Napilitan siyang sumagot. Sinabi ng matriarch, kung sino ang makakakuha sa katawan ng Skeleton King, may espesyal na gantimpala. Biglang natahimik si Isaac. Medyo nandiri pa siya. Ano bang kalokohan to, Melissa? Lumipas ang ilang sandali, at nakita na lang natin si Isaac na mas marami pang boteng naipon kaysa kanina. Nakatingala siya, halatang malalim ang iniisip. Ginugol ko ang daan-daang taon para palakasin ang katawan kong yun. Kung maibabalik ko lang, ang pag-abot sa rank 10 ay parang larong pambata na lang. Napangisi siya. Pero paano ko yun makukuha kung lahat sila gusto rin yun? Unti-unting nagdilim ang kanyang ekspresyon. Wala nang ibang paraan. Tatanggalin ko na lang lahat ng harang sa daan ko. Biglang tumayo ang isang lalaki. Lahat ng kalahok, lumapit na. Aalis na tayo. Makinig ng mabuti. Ngunit wala nang pakialam si Isaac. Seryoso silang magpapaliwanag. Ang boring. Matagal pa to. Unti-unti siyang gumapang palayo. Teka, saan ka pupunta? Tanong ni Shi. Pero hindi siya sumagot, sa halip, pamwesto siya para tumakbo. Nakita nilang bumaba ang kanyang katawan. At sa isang iglap, sumabog ang alikabok sa ilalim niya. Whoosh! Parang hangin na lang siyang nawala sa paningin ng lahat. Teka, bakit parang may bagyong dumaan? Anong bilis niya? Nagpapanik na ang lahat habang si Shi, galit na sumisigaw. Sabi ng elder, aalis pa lang tayo. Bakit parang may escape prisoner? Nakamasid lang ang lahat habang si Isaac ay para ng kidlat sa bilis. Di ko akalaing mapapakinabangan ko rin ang holy art na to. Swift steps. At wala nang makahabol sa kanya. Huminto ka dyan. Sigaw ng elder habang pilit na pinipigilan si Isaac. Bawal yang direksyon na yan. May mga bitag sa buong treasury. Pero syempre, wala siyang pakialam. Lahat ng bata biglang nagtakbuhan papunta sa kanya. Bilisan natin. Mansion ballroom ng House Ashua. Habang nagaganap ang kaguluhan, relax lang si Ashley. Sana okay si young master. Biglang nagsalita ang isang lalaki sa entablado. Nakakonekta na kami sa loob ng treasury. May isang summon na sumusunod sa bata sa ikatlong pwesto. Sa screen, lumipad ang mga paniki sa ere. Ang unang pinto ay nabuksan na, at ang mga kandidato ay pumapasok na. Nanlaki ang mata ni Riley. Nagsimula na. Tumingin siya sa ranking board. Ikatlong pwesto, isang lalaking hindi niya kilala. Ikalawang pwesto, si Shi. Yan ang anak ko. Sigaw ni Goal, proud na proud.
Unang pwesto. Nagulat siya. Teka, si Isaac. Balik sa treasury. Napakabilis ng mga paa ni Isaac, ginagamit pa rin ang swift steps. Parang hindi normal ang ginagawa niya. Bro, huminto ka. Sigaw ng elder, habol na habol. May mga bitag diya. Tulad ng inaasahan, tinamaan siya ng kuryente. Nagpanik si Shi. Elder, ayos ka lang. Pero bago pa siya makatulong, biglang lumitaw ang mas marami pang mga bitag. Ngayon, lahat ng bata tumatakbo para sa buhay nila. Awit ka dyan? Isaac, anong ginagawa mo? Sigaw ni Shu, ang hirap na nga ng mga pagsubok, tapos dadagdagan mo pa. Pero walang pake si Isaac. Nasa harapan na siya ng isang pinto. Aha, ito siguro ang daan papunta sa second chamber. Pero bago siya makapasok, nice work, biglang lumitaw si Whisper. Dahil sa mana na nakuha ko sa annex, tumaas ang rank ko. Ngumiti lang si Isaac. Good. Ibig sabihin, pwede kitang pahirapan ng mas matindi. Sunggaban mo siya. Yes, boss. Lumipad si Whisper, diretso kay Shuri. Nagkagulo ang ibang bata. Teka, di ba isa yan sa mga Eshwa brats? Nakita nila si Shuri lumulutang sa ere. Paano siya lumilipad? Dayeto. Dapat tinuruan din tayo niyan. Pero si Shuri, nagwawala. Pero wala siyang laban, ibinagsak lang siya ni Whisper sa harap ni Isaac. Informant secured, boss. Bagsak sa lupa si Shuri, nangangatog. Isaac, tama na to. Oo, nakalagpas ka sa unang chamber, pero simula sa pangalawang chamber, sigurado kang mamamatay pag di ka nag-ingat. Ang lugar na yun ay para turuan ang mga sises kung paano harapin ang takot. Sabay, tinamaan na naman siya ng isang bitag. Natawa si Isaac. Tigil mo na yang dada mo, sagutin mo na lang tanong ko. Ano meron sa second chamber? Pero kahit di siya maintindihan ni Shu, mukhang na-translate niya to gamit lang ang body language. Isa lang ang patakaran, kapag nasa second chamber ka na, hindi ka pwede umatake. Napakunot ang noo ni Isaac. Anong klaseng kalokohan yan? Kung may mga kalaban, di dapat pwede silang upakan. Huminga ng malalim si Shu, kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw ng 3 minuto. Kapag lumipas na ang oras, kusa silang mawawala. Kung hindi mo ko susundin, pareho tayong patay. Tahimik si Isaac. Tumingin siya kay Shu, na parang sinasabi, seryoso ka ba? Napaka-cliche naman ang test na to. Pasensya na, pero 3 minuto lang yan, kaya kung tiisin. Pinatong ni Isaac ang kamay niya sa pintuan. Biglang bumukas ito, tinatanggap siya sa Chamber of Tranquility. Ang pasensya ay isang birtod. Manatiling kalmado. Huwag hayaang matinag ang iyong isip. Pero teka, bakit ang kayat bigla ni bro? Habang siya ay pumasok, isang boses ang lumitaw. Ang iyong pagtitimpi ang magdadala sa iyo sa liwanag. Samantala, sa labas, grupo ni Kina huling pwesto. Aba, mukhang patay tayo dito, sabi ng isang bata. Pero ngumisi lang si Kina. Walang problema. Hayaan na lang natin ang mga Karn na mauna sa peligro. Tsaka baka nakalimutan ninyo. May rank 8 demon na nagbabantay sa pasukan ng second chamber. Yung mga naunang tumakbo. Malamang bagsak na lahat yon. Turo niya sa harapan. O, tingnan nyo na lang yan. Isang napakaliwanag na gintong ilaw ang lumitaw mula sa chamber. Ang pagsubok nagsimula na. Balik kay Isaac. Manatiling kalmado. Ang iyong pagtitimpi ang susi sa liwanag. Biglang lumitaw ang isang nilalang. Katulad ng nakita niya sa Divine Realm. Pero bago pa matapos ng boses ang sasabihin nito. Instant kill. Tanga. Sigaw ni Shuri, nagpanik. Sinabing huwag kang umatake, di ba? Patay tayo dahil sa katangahan mo. Pero napakamot lang si Isaac. Paano ko pipigilan sarili ko? Kung yan mismo ang mukha ng Diyos na pinapakita sakin. Pwede ba? Ang pangit Whisper, 3 segundo kang ang tumagal, higit pa sa inasahan ko. Boses ng chamber. Nabigo ka. Ang mga walang pasensya ay makakatikim ng parusa. Gigantic golem, isa harap nila. Ay awit ka dyan, sigaw ni Shuri. Patay na tayo dito. Pero si Isaac, nagready na ng suntok. Biglaan, isang suntok lang, wasak ang dibdib ng golem. Ha? Shuri, mas naguluhan pa lalo. May napasok ba akong gag comic? Habang unti-unting natutunaw ang katawan ng golem, sumimangot si Isaac. Rank 8 daw to,
Isa lang to sa mga tauhan ng 14 na elite demons ko dati, ginawa to gamit ang innate magic ng isang alagad ko nung Skeleton King pa ko, ba't nasa House ASHU ito ngayon? May kinalaman ba to sa katawan ko? Shuri, teka, saan ka pupunta? At bago pa makasagot si Isaac, hahaha, hindi ko akalain na may silbi rin pala ang mga Yeshua Boys, isang misteryosong batang lalaki ang tumatawa sa malayo, mula sa likod ng mga palumpong, may lumitaw na bagong karakter, Nigel Seed. Ikatlong anak ng Ducal House Seat. Bahagi ng Red Faith, isa sa 5 dakilang pananampalataya. Salamat sa pagiging gatekeeper namin, Isaac. Ngayon, umalis ka na sa daraanan namin. Balak nilang unahan si Isaac papasok sa second chamber. Pero habang nagmamayabang sila, grabe ang paghihirap namin dahil sa iyo. Kung hindi lang sayo, mas mabilis kaming nakapasok. Nagulat si Isaac. Buhay pa kayong lahat. Nigel, seshwa talaga, duwag. Taya ko, kasabwat mo si Shu. Shu, awit ka dyan. Sinong kasabwat? Saang banda mukhang kusa akong sumama sa kanya. Nigel, imposible yung ginawa ng batang to. Di siya nadali ng traps. Aha, sigurado akong dahil yan sa singsing na to. Ninakaw ni Nigel ang singsing mula kay Isaac. Tignan ninyo, tung singsing na to ang dahilan kung bakit di siya natatamaan ng traps. Shu, bobo to ah. Pero ang mas nakakatakot, bakit parang ang tahimik lang ni Isaac? Awit ka dyan, eerie to ah. Hindi ba dapat nagwala na siya? Nigel at ang tropa, dumiretso sa pintuan, manatili na lang kayo dyan, hindi na namin kayo kailangan, ang bangkay ng Skeleton King. Para sa house seat lang, ako mismo ang magdadala nito pabalik, click, isang tile ang biglang lumubog, haha, wait, sunod-sunod na pagsabog, Nigel at ang tropa, instant barbecue, awit ka dyan. Alam ni Isaac to, ginamit niyang paen ang mga to, pagkatapos ng usok, lahat ng Red Faith Boys, lupaypay sa sahig, Isaac, diretso lang sa second chamber, dahil sa kagaguhan ni Nigel, na-activate na ang lahat ng kaparehong trap sa second chamber, niece, wala na akong iisipin, pero may isang problema, bakit ako sinusundan, 3 bata, maingat na sumusunod sa kanya, sigurado kami, may banal na enerhiya siya. Galing siya sa House of Saintus. Si Nigel, bobo lang talaga yon. Yung singsing, mukhang luma lang na alahas. Whisper, haha, sa wakas, master ko. Pero si Shu, nanginginig na sa takot. Tumatakbo tayo sa maling direksyon. Yung halimaw sa ulo niya, mas nakakatakot kesa sa demonyo. At sa wakas, lumapit ang isa sa 3 bata. Kung may tunay na santo sa grupo natin, malamang siya yon, si Isaac. Ikinagagalak kitang makilala, bunsong Panginoon ng House Ashua. Ako si Paris Julius II, prinsipe ng silangang kaharian ng Hila. Nagulat ang lahat. Siya yung prinsipe ng silangan. Narinig ko, nakatanggap siya ng banal na basbas. Isaac, mukhang magagamit ko tong batang to. Shu, Isaac, ano na naman yan? Shu huminto sa paglalakad. Nandito na tayo, ito ang gate papunta sa third chamber. Muli, lumitaw ang mga nilalang mula sa Divine Realm. Maligayang pagdating, mga kandidato. Ito ang pagsubok ng tapang at paninindigan. Lahat ng bata, mas lalong natuwa. Buti na lang sinundan natin si Isaac at hindi si Nigel. Ang bangkay ng Skeleton King, atin na. Ang mga nilalang sa harap ng gate, nagdeklara ng pagsubok. Ang pagsubok ay simple, talunin kami at kunin ang inyong karangalan. Isaac, parang kilala ko to. Ngumiti siya. Mukhang magiging masaya to. Itinaas niya ang kamay. Tigil. Nagtaka ang ibang bata. Ano yun? Anong gusto niyang ipagawa? Shu nagsimulang mag-isip. Sandali lang. First chamber, selection, pero tumakbo lang siya nang wala sa sarili. Second chamber, tranquility, pero hindi siya tumigil at nagwala palalo. Third chamber, rumination. May mensahe to. Hindi niya dapat labanan ang mga to. Isaac itinuro ang isang direksyon, sinasabing doon dapat sila dumaan. Shu, bakit siya tumutulong? Baka kahit demonyo siya, nasa dugo pa rin niya ang pagiging Yeshua. Siguro, mali ang akala ko sa kanya. Baka nga isa siyang tulad ng mga santo. Diretso niyang binanatan ang nilalang sa harapan niya. Shu, awit ka dyan, ano? Gatekeeper lumabas mula sa hampas. Nabigo ka.
Biglang lumabas ang mga nilalang at umatake sa mga batang nasa gilid. Isang masaker ang naganap sa harap nila. Shu kinilabutan. Dahan-dahan niyang tiningnan si Isaac. Lloyd, awit ka dyan, isa pang siraulo. Isaac, aliw na aliw. Hihihi, pamilyar to ah. Ito ay mga lying dolls, mga papay na gawa sa mahika ng 14 na demonyo. Sige, turuan niyo sila ng mapait na realidad ng buhay.